mga kaganapan sa ating mga mandirigma na nagbabantay sa buong kapuluan. Ito ang Balitang Mandirigma, the Philippine Marine Corps Virtual News Channel. Sa ulo ng mga balita, Philippine Marine Corps nakiisa sa AFP-wide simultaneous Christmas lighting ceremony. Amphibious raid na parte ng mobilization exercise matagumpay. First Marine Brigade nakisa sa March for Peace, Mindanao. Flag Officer in Command ng Philippine Navy bumisita sa tropa ng 2nd Marine Brigade. 3rd Marine Brigade nagsagawa ng foot march sa Palawan. Smuggled na sigarilyo nahuli dahil sa joint efforts ng mga Marines. MPLT-12 nagsagawa ng Volleyball for Peace for Valley of Hope at serbisyong karaban sa Tawi-Tawi. Ito ang Balitang Mandirigma at ang inyong tagapagbalitang Mandirigma, Lieutenant Jenny May C. Ray, Philippine Navy Marines. Magandang araw! Ako si 2nd Lieutenant Jenny May C. Ray, Philippine Navy Marines, at ito ang Balitang Mandirigma. Philippine Marine Corps nakiisa sa AFP-wide simultaneous Christmas lighting ceremony. Pinangunahan ni Brigadier General Jimmy D. Larida, Philippine Navy Marines, Deputy Commander ng Philippine Marine Corps, bilang kinatawan ni Major General Arturo G. Rojas, Philippine Navy Marines, ang Commander ng Philippine Marine Corps. Ang pakikiisa sa taunang seremonya ng sabay-sabay na pagsisindi ng Christmas lights ng buong Armed Forces of the Philippines. Nakiisa ang Philippine Marine Corps sa AFP-wide simultaneous Christmas lighting ceremony na ginanap sa Headquarters Philippine Marine Corps sa unang araw ng Disyembre. Ang nasabing aktibidad ay tradisyonal na isinasagawa upang sama-samang ipagdiwang ang Kapaskuhan na puno ng kagalakan, pagkakaisa at pagdiriwang saan ka man sa bansa. Amphibious raid, matagumpay na naisagawa sa Ternate, Cavite kaugnay ng mobilization exercise. Matagumpay na naisagawa ang amphibious raid exercise sa Ternate, Cavite na pinangunahan ng Fleet Marine Reserve Force noong ika-27 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Ito ay sa pamumuno ni Brigadier General Edwin E. Amadar, Philippine Navy Marines, kaugnay ng pagsasagawa ng mobilization exercise. Ang mobilization exercise ay aktibidad upang sanayin ang ating mga reservist na maging laging handa at makapagbigay ng agarang pagtugon sa oras ng kalamidad at anumang uri ng banta sa ating bansa. Layon din ito na mapahusay ang kakayahan ng ating mga reservists mula sa Philippine Navy at Philippine Marine Corps bilang karagdagang puwersa kasama ang regular force at makapagbigay ng suporta sa pagsasagawa ng naval operation sa panahon ng digmaan. Dumako naman tayo sa mga balita ng ating mga mandirigma sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. First Marine Brigade nakiisa sa March for Peace, Mindanao. Ang buong detalye ng balitang yan ihahatid sa atin ng ating tagapagbalitang mandirigma, Private First Class Chris Ivan Solmerano, Philippine Navy Marines. Sa isang kahangahangang pagpapakita ng pagkakaisa at pangako sa kapayapaan, ang 1st Marine Brigade kasama ang iba't ibang sektor ng Cotabato City ay lumahok sa March for Peace nito lamang ika-13 ng Nobyembre. Ang kaganapang ito ay inorganisa ng Notre Dame University, Cotabato bilang bahagi ng taunang pagdiriwang ng Mindanao Week of Peace. Ang 1st Marine Brigade kasama ang Marine Battalion Landing Team 5 ay aktibong nakipagtulungan sa iba't ibang sektor at stakeholders sa lungsod na nagpapakita ng kanilang hindi natitinag na pangako sa kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Ang matagumpay na pagtatapos ng kaganapan ay isang patunay sa sama-samang pagsisikap ng lahat ng mga kalahok na nagbibigay diin sa mahalagang papel ng 1st Marine Brigade sa pagpapaunlad ng pagkakaisa at kapayapaan sa Mindanao. Ako si Private First Class Chris Ivan Solmerano, Philippine Navy Marines, ang tagapagbalitang mandirigma ng Marine Corps Public Affairs Office, at ito ang Balitang Mandirigma.
Flag Officer in Command ng Philippine Navy bumisita sa mga tropa ng 2nd Marine Brigade. Pakinggan natin ang balitang yan mula sa ating tagapagbalitang mandirigma, Private First Class Chris Ivan Solmerano, Philippine Navy Marines. Ang Flag Officer in Command ng Philippine Navy na si Vice Admiral Toribio D. Adasi Jr., Philippine Navy, na kinatawan ni Vice Admiral Cesar N. Valencia, Philippine Navy, ang Vice Commander, Philippine Navy, ay bumisita sa mga tropang marino sa Tawi-Tawi nito lamang ika-29 ng Nobyembre. Ang pagbisita ng Flag Officer in Command ay isang tradisyonal na ginagawa tuwing nalalapit ang pagdiriwang ng Pasko upang personal na ihatid ang kanyang pagbati sa lahat ng mga mandaragat at marino na nakadestino sa malalayong lugar. Labis naman ang tuwa ng mga marino sa Tawi-Tawi sa inisyatibang ito ng Flag Officer in Command sapagkat ayon sa kanila ay nararamdaman nila na nabibigyang halaga at papuri ng ama ng Philippine Navy ang kanilang serbisyo sa bayan. Ako si Private First Class Chris Ivan Solmerano, Philippine Navy Marines, ang tagapagbalitang mandirigma ng Marine Corps Public Affairs Office, at ito ang Balitang Mandirigma. 3rd Marine Brigade nagsagawa ng foot march sa Palawan. Ang buong detalye ng balitang yan ihahatid sa atin ng ating tagapagbalitang mandirigma, Private First Class Joden Ray Abragan, Philippine Navy Marines. Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng Foot March noong ika-26 ng Nobyembre taong kasalukuyan, ipinamalas ng inyong mga Marines sa Puerto Princesa, Palawan ang walang humpay na determinasyon at kahandaan sa sinumpaang tungkulin sa bayan. Ang kaganapang ito ay isinagawa bilang bahagi ng kanilang regular na pagsasanay na naglalayong pahusayin ang tibay, katatagan at paghahanda ng mga Marines para sa anumang hamon na dumating sa kanilang serbisyo. Ang Foot March ay nagsilbing patunay din sa disiplina at pagtutulungan ng bawat isang marino. Ang bawat hakbang ay sumasalamin sa pagkakaisa at determinasyon ng mga tropa na nagpapakita ng kanilang kakayahang kumilos ng sama-sama sa mahirap na sitwasyon. Ayon kay Brigadier General Mangaruban, Philippine Navy Marines, na ang kahalagahan na naturang pagsasanay ay upang mapanatili ang isang matatag na marino. Ang Foot March ay hindi lamang isang pisikal na hamon. Isa din umano itong estratehikong paghahanda sa anumang hamon sa larangan ng pagsusundalo. Ako si Private First Class Judenry Abragan, Philippine Navy Marines, ang tagapagbalitang mandirigma ng Marine Corps Public Affairs Office, at ito ang Balitang Mandirigma. Joint efforts ng mga Marines nagresulta ng pagkundina ng mga nasamsam na smuggled na sigarilyo sa Zamboanga City. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan mula sa ating tagapagbalitang mandirigma, Corporal Mary Joy Hayahay, Philippine Navy Marines. Marine Battalion Landing Team 11 nakiisa sa pagkundina ng mga nasamsam na mga smuggled na sigarilyo sa Zamboanga City nito lamang ika-30 ng Nobyembre. Kinundina ng Bureau of Customs ng Zamboanga City kasama ang inyong mga Marines ng Marine Battalion Landing Team 11 ang mga nakumpismang smuggled na sigarilyo na nagkakahalaga sa humigit kumulang 300 milyong piso. Naganap ang nasabing aktibidad sa Paperline at Computer Stations Warehouse sa Amor Kun Amor Sipaga Street, Barangay Tituan, Zamboanga City. Ang kaganapang ito ay sinaksihan ni Honorable John M. Dalipe, City Mayor ng Zamboanga at ng iba't ibang ahensya ng syudad. Kinilala at pinuri ng Bureau of Customs ang malaking kontribusyon ng MBLT-11 sa pagsasakatuparan ng mga nasabing misyon at binibigyang diin na ang tagumpay ay hindi magiging posible kung wala ang malaking tulong ng Marines at ng ibang ahensya. Ang magkasanib na operasyon na ito ay nagpapahiwatig ng isang makabuluhang hakbang sa pagsugpo sa mga ipinagbabawal na aktibidad at pagtataguyod ng pagtutulungan ng mga security sectors sa pagpapatupad ng nasabing batas sa Zamboanga City. Ako si Corporal MJ Hayahay, Philippine Navy Marines, ang tagapagbalitang mandirigma ng Marine Corps Public Affairs Office. At ito ang Balitang Mandirigma.
Marine Battalion Landing Team 12 ang nagsagawa ng Volleyball for Peace for Valley of Hope at Serbisyo Caravan sa Tawi-Tawi. Pakinggan natin ang balitang yan mula sa ating tagapagbalitang mandirigma, Private First Class Jordan Ray Abragan, Philippine Navy Marines. Alinsunod sa pagdiriwang ng Children's Month, ang Marine Battalion Landing Team 12 o ang inyong tagapagtanggol ay nagsagawa ng Volleyball for Peace for Valley of Hope at Serbisyong Caravan sa Tawi-Tawi. Ito ay sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Jonabert Estubo, Philippine Navy Marines, ang commanding officer ng Marine Battalion Landing Team 12 sa ilalim ng pangangasiwa ng 2nd Marine Brigade at sa pakikipagtulungan ng lokal na pamalaan ng Bungaw at mga stakeholders. Ito ay nangyari sa Lato-Lato Elementary School sa Bungaw, Tawi-Tawi. Ang mga pangunahing serbisyong inialay ay ang libreng bunot ng ngipin, libreng tuli, libreng konsultasyong medikal, pamamahagi ng mga welfare goods, hygiene kits, tsinelas at mga gamit sa paaralan, libreng pagkain, libreng gupit, mascot entertainment at ang pamamahagi ng mga storybooks na sinundan ng storytelling ng teacher in charge ng Lato-Lato Elementary School na si Miss Christina Ali. Maliban dito, nag-organisa din sila ng pagproseso ng National ID System. Kasabay nito ay ang paglunsad ng volleyball clinic na may temang Volleyball for Peace for Valley of Hope. Ito ay sa pakikipagtulungan ng Mindanao State University ng Tawi-Tawi College of Technology and Oceanography Sports Development Office. Ito ay naglalayong ipakilala ang sports na volleyball na siyang instrumento para sa kapayapaan at kaunlaran ng pamayanan. Ako si Private First Class Judenry Abragan, Philippine Navy Marines, ang tagapagbalitang mandirigma ng Marine Corps Public Affairs Office at ito ang Balitang Mandirigma. Alam niyo ba, ang Philippine Marine Drum and Bugle Team ay orihinal na inorganisa noong 1960. Pinasimulan ng Marines ang pagbuo ng pangkat na binubuo ng 17 enlisted personnel. Ang orihinal na 17 miyembro ay pawang may mga angking galing sa musika at parehong mga miyembro ng banda bago pa man pumasok sa pagiging marino. Sa kasalukuyan, ang mga miyembro ay nasa humigit kumulang 30 kung saan patuloy na ginagampanan ng kanilang tungkulin ang bilang musikerong Marines na kadalasan nagtatanghal sa mga parada at iba pang seremonya ng Philippine Marine Corps. Bukod dito, sila din ay tinaguriang Armed Forces of the Philippines Ambassadors of Goodwill sapagkat sila lamang ang nag-iisang drum and bugle team sa buong Armed Forces of the Philippines. At yan ang mga balita ng ating mga mandirigma. Ako si Second Lieutenant Jenny May C. Ray, Philippine Navy Marines ng Marine Corps Public Affairs Office sa ngalan ng karangalan, katungkulan at kabayanihan. Ito ang Balitang Mandirigma.